Okay, sige. So, thank you again, no, sa liwat, Juan, sa inyong nga pagkanta, no, para sa aton nga Ginoo. And kabay pa nga padayon gid. Okay, padayon gid sa pagkanta, no, para sa aton gid nga the Lord, kay the best gid nga magkanta kita sa aton Ginoo. And with that song, so related dira, no, nga aton nga istoryahan karon sa aton nga message, I crossed the separating line and left the world behind me. So, discussanta na sa no, dugay-dugay. Nga passage ng word ni God. Now, ang simentanay, karon kayo no kay first Sunday, so officers meeting na mata na luwat, no? Ang po ginangaton nga naged no nga time sa sa pag-istorya nato na sa mga pila ka mga bagay. And sa aton today, no, nga mga balikbayan naton, no? So, sama kita, risubo na kay ng Ruth, sige, praise God yet, no, sa protection of the Lord. Kay, si Manong, si Manong, sige. Okay, so praise God yun sa protection yun ata ni Lord. And, kasi mayroon kita nga first timer yun. Mayroon, wala? Wala mga first timer? Oh, habi ko si Alala. Sa tatay Bermio pala, praise God kids, suppose, no? Okay, condition ni tatay sa praise God kids. So, kung tayo pray, no, sa health ni tatay Bermio. So, praise God yan. Today, ari siya. Sige, So, kung wala naman, this time, hindi kita magpadugay, and proceed kita subong, no, sa aton nga tunan, siningaga, and I hope nga hindi ko madugayan, kaya daw medyo lawig yung man niya subong. Yan. Pero try ko gid, no, nga hindi kita madugayan kita. Sige na lang gid. Hindi pa sa mga yan. Okay, sige. Sayad ko, anay. Sige, so, balik kita dito sa Genesis chapter 46, no? Muna nga ito na nga ginastoryahan about sa pag-relocate nila, no? Sa family ni Jacob. Yan, ma-review ta na yan. So, muna yung division sa Genesis chapter 46, okay? Ang decision ni Jacob, descendants of Jacob, and then the descent of Jacob. And throughout, kasi sa ginambal na kon, ang summary, no, sa ating message sa Genesis chapter 46, let God prevail over your life. So I hope gid nga si Lord mag-prevail sa life ta, no, hindi aton kaugalingon, hindi Satan. Kagari na kita sa last part dire, no, sa the descent of Jacob, sa ilang family pakadto sa Egypt. So that's the phase. From salisa sa Hebron, pakadto sa Beersheba, and then pakadto dire sila sa place sa Egypt. Muna yung approximately 220 kilometers ang ilang nga pag-travel. Okay? So, simple lang gid ang message naton sa sinino nga part na sa word ni God. Gastorya kita about separation. Yan. So, munang principle nga simple lang nga nakita na ko nga ma-learn nato sa sininga ng mga passages. So, the need of leading his family to Egypt, ano na sa gani? Because God's people were not to intermarry with Canaanites. Okay? So, isa na sa rason nga kinahanglan nila. That's why last time, ang ating message is, let God prevail over your life, separate, and be sanctified. Kag mas ginano ko na lang, luwat, isahong ko na lang, no? Amo na lang niyo. Sige, basahon natin tanan. Okay, everyone, please read. Let God prevail over your life. Have a sanctified life. Okay? Have a sanctified life. So, kabay pa si Lord, give mo ka-bless sa ito. Kaya basang word ni God. Review tayo siya po na. Kaya basang word ni God. In 1 Thessalonians chapter 4, verse number 3, for this is the will of God for your what? For your sanctification. And when we talk about sanctification, no, define na sa natin last time, when you say to sanctify, ano ba sa lingon? Something is to set apart for special use. Yung pain mo gid, no? Para na-prepare mo gid sa para i-gamiton. That's the word sanctify. And also the word sanctify is a person is to make him what? To make him holy. Okay? Mangin banal kita. Okay? Mangin righteous kita.
That is why when we talk about sanctification in the Bible, it's the process of being set apart for God's special purpose and transformed into the likeness of Jesus Christ through the work of what? Through the work of the Holy Spirit. Now, that is why this message naton, this is very important sa aton nga tanan gid. So, ginsave kita ni Lord para ano? Ginpain niya kita. Gin-set apart niya kita para sa iya ay gamiton kita sang aton gid nga Ginoo. Okay? Kaya kanami gid, it is really a privilege na gamiton kita ni Lord. And then, ang muning aton nga focus is verse 28 to 34, start kita sanctified people, sanctified place, and sanctified nga purpose. So when we talk about sanctified nga people, makita natin diri si Judah, si Joseph, and sino gani? Si Jacob. Like these people, gin-change sila ni Lord, pag amazingly, gingamit sila sang aton nga Ginoo. Kagamba na kung last time, ang life ni naton, it is like really a journey. Okay? Nagapanglakapon kita, just like ni sa ila. Okay, nag-travel sila. Okay? Kaya, sa aton nga journey, let us always remember na God is at work din sa aton nga kabuhi. And praise God because God is at work din sa aton nga kabuhi. Kaya, ko last time gina-learn naton, in our journey, ang mga ginalaw ni Lord, broken roads, not smooth nga roads. And then also, ginalaw ni Lord, mga detours in life, hindi iya shortcut. And just like last time gani, amo ning gusto ta, di ba? Gusto ta shortcut, gusto ta nami nga alagyan. Pero you know what? Lain niya ang pamaagi ni Lord. Sometimes hindi nami ang alagyan pinapaagi ni Lord sa ato. Kag hindi shortcut damo-damo, no? Kadto kadi. Damo sa mga detour sa atong gid nga mga kabuhi. Now, for what purpose, no? It is la siguro masiling naton yung mga example ni sa no? Sa mga broken roads nato, may persecution, may betrayal, and so on. Yan yung mga bagay. Now, so why does God allow those broken roads? Para ano gani? Because God wants to use you effectively. Okay? Now nga, what's the point? Because God can't use somebody who don't have a sanctified life. Kung wala ma-refine life mo, wala ma-purify life mo, wala na-transform life mo, hindi si Lord no maka-use ng imogin niya kabuhi. So that is why broken roads are necessary to what? To sanctify us, to define us, to shape us in order to be used by God. So that is why always remember that God uses broken roads to what? To break you. No, sakit man na, pastor, no? Well, that's the reality. No, sino kaagi na tumba sa motor or bike, itungod niya kalayan ng dalan? No, pero physical na yan, no? Sakit yun man na. But what I'm talking is, hindi mas literal git, but ano gina-break ni Lord sa aton? God wants to break your what? Your pride, your selfishness, your self-will, and even your sinful habits para magamit ka sa aton nga Ginoo. That's why gina-allow na ni Lord ang mga circumstansya sa aton nga kabuhi. Pero basahin natin tanan. Sige, ready? Please go. Broken road or detour by itself does not guarantee a blessing or usefulness. So kung gina-allow man ni Lord ang mga broken roads sa aton kabuhi, hindi na sa garantiya nga mingin blessing sa imo. Because ang broken roads sa aton nga life, ang mga detours sa aton life, mangin blessing lang na sa actually, ay tandaan natin, for example, sa kay Peter dito, kay Judas. Same na working, but different result, right? So si David man si Saul, the same man nga working ni Lord sa ila, pero lain ang path sang isa. Okay? And then also, sa kay Jacob man, kag sa kay Esau, the same man. Same man ang working, pero lain ang result sa ila. So therefore, ang broken road itself does not guarantee a blessing or usefulness. Kay base ko ni allow ni Lord nga circumstansya sa aton, literal gid nga kita, one may shape and sanctify, other may ruin and what? And run away. Because of those broken roads, mas itutuod, ma-broken na lang kita, ma-discourage na lang kita. Masunggod ka kay Lord, mahalin na tayo, ano man yung Christian life man, damo-damo man yung problema. Sometimes, negative ang effect sa aton. Same lang ang working, pero lain ang impact sa aton. So, mga blessing lang, these broken roads, tandaan natin, kung ano gani, ang broken roads becomes useful only when we respond rightly. Okay? So, ano yung muna aton? Humbly come to God. Okay? Repent. And then also, let us trust and submit to God's process again. So, tandaan taluwat. Basahon ta. Ready? Please read.
God is still at work. He can turn your mess into a message, our test into a testimony, our pain into praise, and our suffering to sanctification. Praise God. God is at work yet sa aton nga kabuhi. Kung ginagamit yun yung mga circumstansya nato. Okay? So, ginano ko anong review nato na kay importante ni even sa aton nga discuss sa sinigid nga aga. So, ari na kita subong sa sanctified nga place. Okay, ma-pray kita na yan, tindog tatanan. Intro lang to sige. So, tindog tatanan, kay commit na ni kay Lord ang pagtuon naton sa sinigid nga aga. Let us pray. Lord God, we are so thankful sa sinigid Ginoo nga time wherein we can open your word kag padayon ka Lord nga maka-speak Ginoo sa amin. Lord, kita mo ni mo makanakan, kita mo ilang mga needs, Lord, kita mo ilang mga situation, Lord. So, ko pray ko nga, please, ikaw pa dahil na mag-speak sila. Please, i-reveal ang imong self, Lord, sa ila. And at the same time, ipakita man, Lord, ang amon Ginoo nga mga kaugalingon sa imo atubangan. So that, Lord, may right kami nga response after sa Ginoo gid nga message. Gusto mo gid, Lord, i-transform ang life namon para Ginoo maging useful kami sa imo atubangan. So, today, Lord, as we open your word, help us to scrutinize, to search, to check sa amon Ginoo nga self. If there are things kinahanglan namon hukson Ginoo sa amon kabuhi, Lord, buligi kami. Give us a heart na humble Ginoo sa imo. Give us a heart na mag-receive, Lord, sa imo Ginoo nga word. Kay ang imo nga plan is the best good for us. So buligi kami, Lord. Whatever man mga principles today, help us nga hindi lang kami mga listener, but help us, Lord, nga ma-apply gid namon ang imo Ginoo nga pulo. So please, di kami siningat time, don't allow, Lord, nga matapos lang ni, wala Ginoo sa transformation nga matabo, wala may ma-change ang among heart. So ikaw please, padayon Ginoo mag-istorya gid sa amon. Gin-entrust din namon sa help us, Lord, to focus. This is our prayer in Christ's name. Amen. Sige, pungko kita tanan. So this time, I would like to focus sa place. Again, prepare the Lord for Jacob's family. Again, set apart gid ni Lord, and sanctified gid ni Lord. Now, ano na sa nga place? Ang place ano sa nga place? Amo to ang Goshen. Okay? So, hambas ang word ni God. Then, He sent Judah before Him to Joseph to point out before him the way to Goshen. And they came to the land of Goshen. Yan ba sa verse 29? So Joseph made ready his chariot and went up to Goshen to meet his father Israel. And he presented himself to him and fell on his neck and wept on his neck a good while. So ang place ng Goshen. So amo na yung aton nga focus, amo na yung aton nga storyahan sa sininga nga aga. Now, if you remember, Genesis chapter 45 pa lang, amo na ni gadaan nga promise ni Joseph sa mag-ulutod nga may i-prepare ko din a place para gid sa aton. Okay? Now, in Genesis chapter 45, basahon natin tanan verse number 9. Sige, everyone please read. Hurry and go up to my father and say to him, thus says your son Joseph, God has made me Lord of all Egypt. Come down to me and do not tarry, do not delay. Adto ka mo didayon sa akon. Okay, verse number 10, everyone please read. You shall what? Dwell in the land of Goshen. You shall be near to me, you and your children, your children's children, your flocks, and your herds, and all you have. So, amo na ang ginhambal dira ni Joseph. So, dira pa lang daan sa Genesis chapter 45, makita na naton nga gin-promise na nangadaan ni Joseph ang ina mismo nga place. So, may sa aton nga map, Goshen. Yan. So, ang Goshen, part gid ni siya sang Egypt. Pero, at the same time, lapit man sa, the borderline lang sa gin-promise ni Lord nga promised land. Kaya ang promised land, amo niya ang Canaan, hindi ang Egypt. Okay, so lapit diri ang Goshen. Sa gin-promise ni Lord nga, ginatawag na yang promised land. Now, ang word nga Goshen, ang meaning niya is
drawing near. Kaya mo na ang meaning sa word nga Goshen. Drawing near. And possibly, mo nang gusto ni Lord, na sila gid, no, ang family ni Joseph, lapit gid sila, no, sa kay Lord. No? Possibly, mo na siguro ang implication sa word nga Goshen. So just like what I've said, ang Goshen, part ginisang isang Egypt. Now, so when you talk about Goshen, namin it is actually a place. In this land, ano matabo? In this land, in this place, we're going to experience God's provision, we're going to experience God's protection, and as well as separation with a purpose. I-separate gidala sila ni Lord sa sinagid nga place. So when we talk about provision, we know, no, for provision, Goshen is an ideal place for shepherds for its rich pasture. We know sa trabaho sang family ni Joseph. Mga ano sila tanan? Manogbantay sang karniro or ano mada ang klase sang sapat. Amo nang ilang nga trabaho. That's why sa ila, ideal gid katama. During that time, ano gani? Famine. Tigulutong gid. So, gin-prepare gid ni Lord nga place para gid sa ila. And at the same time, we can say, bagay sa word ka, basahon ta na gili para makita ka. Sige, everyone please read. Then Joseph said to his brothers and to his father's household, I will go up and tell Pharaoh and say to him, my brothers and those of my father's house who were in the land of Canaan have come to me. And the men are what? Are shepherds. For their occupation has been what? To feed livestock. And they have what? Dala nila Japon, kasapatan nila. Okay? And all that they have. And then yon, in verse 33, amo na instruction ni Joseph sa ila. Sige, basahon tatanan. Ready, go! So it shall be, when Pharaoh calls you and says, what is your occupation? Kung mamangkot gani ang hari o si Pharaoh, kung ano trabaho ninyo, so ano instruction ni Joseph sa ila? Everyone please read. That your servant's occupation has been with livestock from our youth, even until what? Even till now, both we and also our fathers, that you may what? That you may dwell in the land of Goshen. So, importante nisa. Okay? So, ihambal nyo gid ng mga shepherds kamo para ibutang kamo diri sa din sa place sang Goshen. Pag may reason na igadugay. Now, hindi lang for provision ng hindi nga place, but as well as na-experience din nila ang protection sang aton nga Ginoo. So, maano ko anay, gamay lang gid nga area, no? Bisan pa, maglabot kita sa book sang Exodus. Okay? Gamiton Japon ni Lord ang ini nga place. For protection, God will use Goshen to protect His people. Kay someday, ano yung brahon ni Lord gani sa Egypt? May padala siya ng mga plagues. Kaya in that place, tagaan sila sa protection ni Lord. Now, basawan natin na yan, kung nantaman ni sunod. Sige, Exodus chapter 8, verse 22. Everyone, please read. And in that day, yes, I will set apart or sanctify the land of Goshen, in which my what? My people dwell, that no swarms of flies shall be there. Ang plagues nga hatag ni Lord, hindi sila malabutan dito. Although ara sila Japon sa Egypt, pero ang Goshen, amo ng place na proteksyonan sila sang aton ni Ginoo. At the same time, ang famine, no gingamit ni Lord, for protection sa ila, and then also ikatatlo, not just for provision of protection, but for separation. Basahon ta tanan, everyone please read. Goshen is part of Egypt, but far enough from the center of Egyptians' life. Basi ga-wonder ka mo, pastor, nga aging pahalin sila ni Lord sa Canaan. O sa aton pangaa sa Kanaan, din pahalin sila ni Lord. Yes, pagan gid nga practice ang ginaobra sa mga tao dito, mga Canaanites. They worship other gods. Pero kung imagine mo, when we talk about Egypt, diba, they worship other gods. They worship gods and goddesses. So the same man.
So what's the point nga ibutang pa to sila ni Lord? Di ba kay lain man damo man sila Dios nga gina-worship dito. Pero ang amazing lang, yes, ibutang sila ni Lord dito sa Egypt. Aside kay tiging prophesy na giba na in Genesis chapter 15, gamitong gidya ni Lord, kabalo gidya si Lord. And on the other hand, ara sila tuwod sa Egypt. Pero ibutang sila ni Lord ya sa separate nga place. Taga mo na ang Goshen. Iset apart gid sila ni Lord. Layo sila sa center gid sa kabuhi dito sa mga Egyptians. So kumaga, ang ilang ang is, since may separation sa place, hindi sila dali-dali nga ma-influensyahan sa mga taga-Ehipto. And at the same time, nga pag hindi sila ma-influensyahan, ang basang word ni God, ano gani? For every shepherd is what? Abomination unto the Egyptians. Para sa ila, yahigko ang trabaho nga gabantay ka sa mga kasapatan. So that's why mas layo ang tendency nga mag-intermarry sila. Okay? Sa Egypt. But of course, iyan na yung plano ni Lord. Okay? So, iyan na yung plano sa ato Ginoo. At the same time, mula na somehow, may mga basis kita because of these verses. So, gamitong gidi Lord ang place ng Goshen. And with that, kay separate sila. Although, ang Egypt, do halimbawa ang isa sa world, nag-represent sa world. And, amo nga tabo, yes, they are in the world, but not of the world. Kaya nga, may place sila naging separate ni Lord. Kag, for this morning, gamiton ko ni Anay ang John chapter 17. Kaya, explain lang ni further ni Pastor JP, no, kay yan eh. Naulamuan ko lang Anay. So, hambas ang word ni God in John chapter 17, verse 16. Hambal ni Lord Jesus Christ sa mga disciples. They are not of the world. Just as I am not of the world. Hindi sila sa kalibutan. Hindi gini sila para sa kalibutan. Just like man sa kay Lord Jesus Christ. That's why kung i-paraphrase mo from verse 15 to 16, kung i-paraphrase mo ni, makasiling kita nga hambal, duyag ihambal ni Lord Jesus Christ, very beloved, we live in the world. Ari kita sa kalibutan, but not of the world. Yes, ari kita diri, hindi naman pwede separate self pwede, no? Batandaan mo, hindi kaya magkabuhi nga kapariyo sa kalibutanon gid nga lifestyle. Ipakita ta ang kinalain nga klase sang kabuhi. Kaya mo ning focus naton sini nga aga, hambalay mo tupad. Sige, ready? Please go. Let God prevail over your life. Let us have a sanctified life. So simple lang gid, once again. Ang kabuhi tani, traveler kita diri. Tandaan naton, hindi kita taga-earth. No? Alien kita. Wala ka mga alien kita. Okay, ang basang Bible, ano gani? What is our citizenship? Ang totoo na itong citizenship, basta gimbato mo si Lord Jesus Christ as your Lord and Savior, our citizenship is in heaven. Tagalangit taya. Okay? That's why diri sa kalibutan, nag-journey lang kita diri. Nag-travel lang kita diri. Ang totoo nga place naton, tandaan ta, tagalangit kita ya. Okay? Amo na hambas ang word ni God. And our journey, hambal naton, God is at work to sanctify us. And for this morning, ari, si Lord, ginaubraya part niya, right? Wala nga kakulang si Lord. Ginaubraya gid bahin niya. For this morning, ato naman bahin, storyahan ta. Ano bahin naton? Let us separate for our sanctification. May mga bagay gid na kilanglanon naton, iset apart self ta. Likawan ta na, palayuan ta na. Si Lord at work sa kabuhi ta para i-transform kabuhi ta, para magnani kabuhi ta. But always remember, don't forget, may bahin kami na. Okay? May bahin kamanda sa proseso ni Lord sa aton. May mga bagay gid nga likawan taman sa aton nga kabuhi. Okay lang sa? So, basahon ni naton tanan. Sige, everyone please read. To live as traveler
practice holiness, separate from the world. Now, sini nga aga, asa sa next Sunday, daw mo lang yung tutukan na ako. Kaya pwede mo sa gamito as a summary. So tandaan ta ni as a traveler. Hindi matataga diri. Okay? Ano i-practice naton? Practice holiness. Para mahimo na, separate from the world. Ihambal di sa imo kaugalingon. Sige, internalize. Iyan na mayo ang inang word. Ibutang, ihambal sa imo kaugalingon. Sige, ready, please, go. To live as traveler. Practice holiness. Separate from the world. Now, for this morning, ang goal na akong simple lang yun. Let us talk about biblical separation. When we say to separate, what does it mean biblically? Ano nasambot sa lingon, Pastor? Does it mean nga himuon namon do pareho sa mga monk, bala? Kabalo ko may naobra sa mga monk. Bagi na separate gina nila ila ko lingon sa mga tao, no? Para man na sila mangin holy. Amo man na himuon ta? Separate ta ka ugalingon ta sa mga tao. Aral na ta sa templo, mga muyo lang kita dira, udra ka lang, no? Para hindi ka makahimo sa sala. Amo na lang ginanamin ni Lord nga separation sa aton. So, intindihon naton kung ano ning separation nga ginahambal ni Lord. Kasi sinasambal ni Lord, yes, we are in the world. Pari kita diri. But hindi kita para sa kalibutan. Now, simple lang gid ang goal naton, what does it mean to separate from the world? So isa lang gid na. Actually apat isa ka area. So isa hon ta lang anay kay do ka lawig-lawig gid siya. So lang tawon ta lang today. That question, let us look at the meaning. Anong meaning sa biblical nga separation? Sige, ready na kita? Sige, mula na goal nato na una gid. When we talk about separation, una gid, it is not isolation. Hindi na sa total gid nga i-isolate naton self naton sa iban nga tao. Andiyan sa kambang na akon pariyo sa mga monk. Hindi na mo nang ginahambas ang Bible when we talk about separation. Hindi tayo magsaka ka sa bukid, ikaw lang to isa, palayo ka sa mga tao, para layo sa tentasyon, para layo sa mga influence ng iba, which is somehow namin, no? Pero hindi na actually ang pinaka-design gid ni Lord sa atin. Tantawa ang basong word ni God in John chapter 17. Sige, ang bakoy lomon ko ng John 17. Sige, verse 15 to 16. Basahin na ito ta. Sige, everyone please read. I do not pray that you should take them out of the world, but that you should what? Keep them from what? The evil one. They are not of the world, just as I am not of the world. This is the prayer of Christ to His disciples. Pag anong prayer ni Lord Jesus Christ sa iyang mga disipulo? I do not pray that you should take them out of the world. Lord, wala ko nga nagapangamuyo, nga kwaon mo sila sa kalibutan. Okay? Kasi din ta di butang ni Lord, no? Ang kwaon niya kita dire, para sa ano nga ginsave ta ni Lord? No? That's may hambal yan ni Lord Jesus Christ. Lord, ready sila tod sa kalibutan, pero ang pangamuyo ko lang, please, sanctify them. Or ano ko, no? Keep them from what? The evil one. Proteksyonin sila, Lord. Amo na yung prayer ko. Kaya ang kalibutan, grabe ka malaot. Ari sila dira sa kalibutan, pero Lord, please, preserve them from evil one. And just like Lord Jesus Christ, they are not of the world. Just like man sa kay Christ. So that is why, so when we talk about separation, biblical separation, tandaanin naton, hindi ni saya isolation nga ginatawag. So I hope nga maintindihan naton ang ini nga area sa aton nga kabuhi. So this is very important sa aton gid nga maintindihan naton. Okay lang sa? Wala kita gin-save ni Lord
para ba lang wala na kita contact sa mga tao, wala na kita contact sa mga unbelievers. Hindi na munang design sang aton nga Ginoo. Even example na to si Lord Jesus Christ. Ano ginawra ni Christ? Di ba? Gabuild sa relationship sa mga makasasala, right? Gastorya sa mga makasasala. But, ang namin na kay Jesus of course, wala iya ginaubra ang sala sa mga tao. Okay? It is the same thing sa aton man. Hindi na sa nga i-isolate ta self ta. Okay? Now, next pagin. Now, para hindi kita magpadugay. Next pagin. Biblical separation is not isolation. And also, tandaan natin, it is a call to what? To personal holiness. When we talk about biblical separation, amo ning panawagan ni Lord. Nga ma-separate kita because it is a call to personal holiness. Hambas ang word ni God sa John chapter 17. Sugpon lang to kagina. Ambalya, Lord, nakuga pangamuyo, nga kwaon mo sila sa kalibutan, but please, protection niya sila from the evil one. Kagano hambang ni Lord Jesus Christ, din anong prayer niya for His disciples, kasama taran, ready, please go. Sanctify them by your truth, because your word is what? Is truth. Lord, sanctify them. When you say sanctify, ano mo silingon? Lord, iset apart sila, i-purify sila, himuha sila nga holy. At anong process ni Lord para maging holy kita? Anong process ni Lord? Through His words. Ang truth. I-sanctify sila sa truth. Now, ang transformation nato, tandaan tagili, we need the Word of God. Para i-cleanse kita, i-purify kita, i-mold kita ni Lord, i-transform kita ni Lord, kilanglanon tagili Word niya. Diba? Now, may mga time when we talk about truth, di ba kung pamatian mo ang truth, may mga times di sakit sa pamatian? Gabatsyag man kamo kisa, no? Tandaan ta, amo nino, always namong gina-remind. Every time nga may preaching sang word ni God, okay? Every time may preaching sang word ni God, tandaan ta, may mga time din, as you listen, di ba doon sakit sa no? Batsagan nyo man na? Sakit sa pamatian. Nga ahaw. Do halimbawa yalan na, siling pa nila sa mga pastor, do kapariyo lang nga may pilas ka bala. No? Kung may pilas ka, tapos, i-ano mo na? I-ano mo na? Bunglon mo na? Bulngon, ibulngon mo. Yan. Para maayo ka, i-applyan mo siyempre sa bulong. Okay? Applyan mo sa sambulong. Ano nga batsagan mo? Hapdi man, no? Kung may pilas ka. So sa life naton, yes, may mga pilas kita na dapat ayuhon. Di ang word ni God, basta mabatian mo na gani, kung may pilas ka, sakit di man agi. Pero tandaan mo, sakit sa tuod, pero ang kaayuhan para kasino na, para gina sa inyo. Pero kung sa tuod lang, kung wala ka pilas, agyan mo na sang bulong, wala naman na epekto sa imo, di ba? Na, so, ang sang word ni God, so sa imo, possible dira, hindi sa ano, pero ma-remind ka dyan sang word ni God. Pero kung naari ka subong, kung gabatsyag ka sa word ni God, pasalamatan mo si Lord. Kanya, gusto ka ni Lord, ayukon din. Gusto ni Lord, may changes na matabo sa imo nga kabuhi. Ginasanctify kita ni Lord through His words. Ang truth tuod, sakit sa, pero importante na. Okay? Now, isa pa yung kabagay, sa James Diribala, in James chapter 1, verse 27. Basawan natin tanan. Sige, everyone please read. Pure and undefiled religion before God and the Father is this. Ano kuno ang pure kag undefiled nga religion? Amo ni sa, number 1, ready, go. To visit orphans and widows in their what? In their trouble. Ang kuntuon, ang pure kuno and undefiled nga religion. Mabalaan mo, ma-discern mo kung ano ang pure and undefiled nga religion. Una nga characteristics ng pure nga religion, nag-ano kuno? Nagabulig. They are merciful. They are merciful to what? To the orphans and to the
the widows. In other words, ang tutuod nga religion ni Christ, nag-ano ko na? Nagabulig. Pag hindi lang nagabulig, wala lang sila help. But ikaduha nga characteristics ng pure religion is, basahon tanan. And, sige, ready? Please go. And to keep oneself what? Unspotted or unstained from what? From the world. Ang pure na religion or undefiled na religion, ano ko ng characteristic? Nag-help gid sa iman. Second nga characteristic, they are holy. Nga holy how? Kay wala sila mamantsahan. Sang ano ko no? Wala mamantsahan sa kalibutan. We know what is in the world. Grabe ang kalibutan natin subong. Grabe ang sistema sa kalibutan natin. That's why ang church, namigid, nga hindi kita ma-influensyahan niya sa ano? Sang kalibutan. Instead, ang church should what? Should influence the world. Pero sad to say, amo na nga gamay na lang influence sa mga churches, kingahaw, mas nagsulod na ang kalibutan nun sa mga tagsa ka mga iglesia. Let us make a difference. Ano nang gusto ni Lord? That's why hindi ito pag-allow nga ang saints ng world magkadtuya sa ato. Ang intindihon ta na dugay, ano na sa pastor ang saints ng world? Ano ng world nga ginanamin natin? So once again, anong una? When we talk about biblical separation, number one, it is not isolation. Ikadua, it is a call to personal holiness. And then ikatatlo is refusing to conform to the world. Gusto ni Lord, hindi kita magpauyon sa kalibutan. Hindi kita mag-conform sa world. Kundi ang aton life dapat din mag-conform gani. Let us conform to His Son. Sino na sa? The Lord Jesus Christ. Now, Pastor, anong gusto ninyo na what does it mean to separate from the world? Ano na sang world nga ginanamin na? Nga kilanglanon, ginaton i-separate. Now, para mas maintindihan natin, i-define this. When we talk about the world, when you say the world, please lang tawag direct. This is very important. When you talk about world, ang Greek word na is the word cosmos. Now, aton camping, diri sa independent, tawag nga no gani, Camp Cosmos. So, diri ni sa halin. Okay? Ang muna yung Camp Cosmos natin. So, pamamuyuan ta, April 13. Ang muna yung aton nga camping para sa aton nga mga young people. So, i-pray natin. So, ang meaning sa cosmos, it means what? Order. And what? Order and it is a system. Okay? That's the word world. Now, ano ta na karon nga what is, kasi siyempre may sistema gid ang kalibutan. Kag opposite isa sa word nga chaos. Nga meaning is disorder. That's why ang kalibutan niya, may order ang tanan. Right? May system gid niya. May sistema gid ang aton nga kalibutan. Kag may tatlo ni sa dimension when we talk about the world. Now, para maintindihan ta kag ano isang dapat naton nga likawan. Ano isang ginamit ni Lord nga world? When you talk about the Bible, may tatlo ka dimension. First ka dimension, basahon ta, number one, everyone please read. The physical world. Ano na sa? Ang earth. Now, when the Bible says, separate from the world, ano sa ginanamin ni Lord? Ang muning kalibutan ng earth, i-separate naton. Nang pamangkot ka separate na dihaw, din ka makadto. Ano? So, hindi niya muning ginanamin ni Lord. Now, by the way, muni, when you talk about the world, ang earth, i-appreciate ta ang creation ni Lord, right? Ang makita mo, tananda, kung makalagaw ka, nami sang beauty. Dinalin ang kalibutan sa kay Lord. Mayara kita creator, mayara kita nga great nga designer, and through this world, as we appreciate, ma-magnify ta si Lord. So, hindi sala nga mag-appreciate sa ginubra ni Lord, kaya siya ni nag-ubra. Okay? Agambas ang Bible gani, tanan-tanan gintuga ni Lord, the heavens in Psalm 19, the heavens declare what?
The glory of God and the firmament show His what? Handiwork. Inenging create ni Lord, nagapakita na sang glory sang aton nga Ginoo. And as you appreciate, okay, sang ginubra ni Lord, malipay na si Lord. Na-appreciate ka mga ginubra ni Lord? Na, lantawabi to, paano na-appreciate nyo man na? Ha? Tintugan na sila ni Lord. No? Dapat gini appreciate naton. Okay? So, part kita sa gintugan ni Lord. Hanggang pa ganito sa Psalm 24, nasiling niya, the earth is what? The Lord's. Kasi nung yung kalibutan, hindi ni aton ang kalibutan. Iya ko na ni Lord. And kagtanan diri in its fullness, the world and those who dwell therein. So tandaan ta, ang kalibutan hindi tani ipag-hate ang kalibutan. Kasi nung nagtuga si Lord din nagtuga. But on the other hand, hindi naman fully gidya nga daw higugmaon tagid ni. Kaya base naman instead i-worship naton ang Creator, i-worship na yan naton ang creation ni Lord. Amo na may gitawag sila nga Mother Earth. O ano pa mga propaganda nila. Like sad to say, instead nga tao mag-worship sa kay God, sad to say, gin-worship nila yan, yung create ni God. No, worship sila sa baka. No, i-worship nila ang amo. O mo na bla? Hindi man na manami yan. Not to the point nga mo na yung muna natin. But, when you talk about the world, ang muna ginaistaran natin, i-appreciate na. Kay mag-glorify si Lord. Na, ikaduwa diri, when you talk about the world, ikaduwa is, not just the physical world, but when we talk about the world, aring sa definition, kita na, the people, humanity. That's why when the Bible says in John chapter 3, verse 16, kasama ta tanan? Ready? Please go! For God so loved the world that He what? Now, stop. When the Bible says, for God so loved the world, anong gusulingon niya ng world? Ano na sa? Ang ginaano naton, ang ginaistaranta, hindi. Ang ginanamin dira sa John 3:16, ikaw na kag ako. Okay? Ethnic group, mga tao na. Okay? Amo nang ginanamin sang Bible. Nawaring pamangkot. Sa pag-create ni Lord sa mga tao. When you say separation from the world, amot silingon na balay separate sa tao. Amo na ginanamin ni Lord? Hindi. Hindi tayo mag-separate sa tao. Hello? Ambas ang word ni God, let us love one another. Hindi ta pag-hate ang isa kag isa. That's why hambal pag gani isang Bible, even your enemy. Ano ka man, di Lord, isang nag-aaway ka kontra pa na sa imo. Ano, diyan po nang basang Bible? Love your enemies. Wala kita palakadtuan, no? So therefore, hindi tayo pag-hate ang tao. Tandaan ta ang kaaway ta, hindi tao. We wrestle not against flesh and blood. So when the Bible says, separate from the world, hindi yun na ginanamin niya, by definition, nga ang tao nga mag-separate kita. That's why it is not isolation sa tao. But, but, may mga time gid man. Hello? May mga time gid man that we need to separate from people. May mga time gid man. But hindi siya total gid nga separation sa tao. Nagets na nato? Now nga pastoral, nga kilang lang ta may time nga separate ta sa tao. Bigito gay explain na kon. Nga. Pero ang ginambal ni Lord, when we talk about separation, hindi na sa direkta sa tao nga mag-separate kita sa ila. Okay? Gets na naton? Pero may mga time we need to separate. Now, lang tawon ta na dugay-dugay. Now, ikatatlo nga definition. When we talk about, una, ano gani? The physical world. Ikadua, the people. And then number 3. Basa ko naton. Ready? Please go. The world system of evil. Once again, the world system of evil. When you talk about the word cosmos, anong meaning kasi ng isang cosmos? It is a system. Order. When you talk about sa physical na world, may sistema, kalibutan, right? There is a system. May order. Ang sun, the rise,
Ang sun, gaset. Everything. Ang tubig, ang ulan, everything. May order. Kay alam ang nag-design. When you talk about people, may sistema man kita diri, right? May system man ang mga tao diri. May order man ang mga tao diri. But there is a system. Okay? There is a system na dapat natin likawan. That we need to separate. It is a spiritual system. It is a demonic system. The evil one. Amo niyang ginanamin sa word ni God. Nga ano naton? Let us separate. We need to separate. Hambas ang word ni God. Because in this world, although nami ang create ni Lord, but don't you know, may gadomin, may nagadominate sa sininga kalibutan, ginobra ni Lord. Nagsino na sa hambas ang word ni God? Sige, basahon ta, 1 John 5:19. Everyone, please read. We know that we are of God, and the whole world lies under the sway of the wicked one. Kita, iya kita ni Lord. Pero ang problema, sa time na fall ang tao, kabalo ka mo may nag-dominate diri sa kalibutan. Sino nasa? The wicked one. Sino ang wicked one? That's Satan. Ara si Satan, it seems this world today nag-dominate ang darkness. Gambas ang word ni God. 1 John 2:15, that's the reason why, humble the Lord. Do not love the world, the things that are in the world. If anyone loves the world, the love of the Father is what? Is not in him. That is why nagkaman si Lord sa aton, do not love the world. Anong ginanamin niya ni? Ang sistema sang kalibutan. Hindi mo na paghigumaan ang sistema sang kalibutan. If you love that system, sino ginapalangga mo? The wicked one. Sino na sa? Si Satan. That's why, humble the Lord, if you love the world, the love of the Father is not in Him. That's why we need to separate really. Sa sining nga kalibutan. Kagamba pa sang word ni God in Ephesians chapter 2. Amo ni life na before? Let us read in verse number 2. In which, everyone please read. In which you once walked according to the course of this world, according to the prince of the power of the air, the spirit who now works in the sons of what? Of disobedience. Ang basang word ni God is, ang tawag niya luwat rin, in which you once walked according to the course of this world. Ang lifestyle ta sang una, iyagid ka kalibutan, pang kalibutan nun gid. Kung ano ang trend, kung ano ang uso, kung ano ang kadamaan nga ginaubra diri sa kalibutan, amo man na. Ang layaw ta, amo man na ang lifestyle ta. Which is humble ni Lord, there is a power sa diri sa kalibutan and the power of the air. Sino ni sa gane? Who is this prince of the power of the air? This is Satan. So ang gakatabo sa kalibutan dire, ang lifestyle sa kalibutan dire, sino naga-work? According ina sa gusto ni Satan. And there is a spirit ni Satan who works in the sons of what? Of disobedience. Now please listen to this and understand this. No wonder why ang mga tao nga wala pa sa kay God. Anong lifestyle nila? Lainggid. Kay sino nag-work sa ila? That's why gitawag sila sons of disobedience. Kay wala nila gina-obey si God. Sino gina-obey nila yan? Gina-obey nila ang prince of the power of the air, which is si Satan. So, amo ning kalatabo diri.
So that is why, when we talk about ang banakon, yes, hindi tayo pag-hate ang tao. We love people. Pero may mga time, we need to separate to them. Kung ano na, ma-separate kita sa ila kung ang ginahimo nila, hindi na iya ni Lord. Hindi na maka-glorify sa aton Ginoo. Because in this world, ano makita subong sa lifestyle ng tao? Because of Satan, men are lovers of their own selves. Naplangga nila ko galingon. Covetous, boasters, proud. Grabe ang pride sa tao today. Blasphemers. Pinablaspheme pangalan ni Lord, ginakadlawan nila si Lord. Disobedient to parents. Amo ng lifestyle ng world. They were unthankful. They were unholy. Without natural affection. When you say natural, without natural affection, di na lang balaan kung bayo o lucky sila. Ano? Amo ng trend, kakatabo subong. False accusers and despisers of those that are good. Kung maayo ka, mas gina-reject ka, ginakadlawan ka. Hindi ka mag-wonder nga, grabe corruption sa Pilipinas. Nga amo ni, nakabuhi sila para lang sa ila ka o galingon. Nga do wala sila konsensya. That is why, may mga time, really, we love them. Hindi ta pag-hate sila. Kaya nga, how? Under sila sa bondage ni Satan. They were blinded by Satan. And because of that, may mga time really, we need to separate. That's why ang basang Psalm bala, diba doon dumanta ni? Psalm 1, verse 1, basang ang tatanan. Ready, please, go! Blessed is the man who walks not in the counsel of what? Of the ungodly, nor stands in the path of sinners, nor sits in the seat of the scornful. May mga time, gid, na kita, kung tutulad kita ang Kristo, that's why ang bali, Lord, mas happy ka, gid. You are so blessed. Kung ikaw, kabalo ka mag-separate, wala kaya kuno, pamati sa ano? Sa counsel sa mga ungodly. Sino ginapamatian ta? Counsel ya sa mga righteous. Ang counsel ni Lord. Tapos ano pag ginaubra tayo? Wala ka tayo gatindog in the path of the sinners. Kung kabalo nga sala, ginaubra nila, may mga time, iklang lang ta mag-separate. Of course, hindi to sila hate. Okay? Pero may mga time, para ano? Hindi ka ma-influensyahan. Hindi ka mag-compromise. And at the same time, nor sit in the seat of the scornful. May matay mga tao, ga-joke sila. Pero sino ginahimo nila kaladlawan? Sino? Si Lord. May mga time, basta ang joke gani, ginahimo na nila nga joke si God. That's the time. Oh, di mo na pagbay, hindi kaya magkadlaw sa ilang nga joke. Hindi kaya magkadlaw kung ginahimo nila kaladlawan si Lord. You need to separate. Ano yung muon taya? Let us speak some truth. We need to stand kung ano ang insakto. And the question is, do we have this kind of separation? Or ang problema, kung anong lifestyle ang unbeliever, basi wala ka kinalain. Hello? Basi ang lifestyle ta, same man sa ila. So, i-check ta, atong kaugalingon, kamusta kita? Yes, hindi ito sila pag-hate, but dapat may clear kita na separation. That's why no wonder, hambal ni Lord Jesus Christ sa area, no wonder hambal ni Lord Jesus Christ. In John chapter 17, once again, verse 14, everyone please go read. I have given them your word. And the world has hated them because they are not of the world, just as I am not of the world. No wonder nga ang kalibutan mag-hate sa atin. Hindi ka na matingala. Kanya ahaw, si Lord yan, naghatag ko na sa pulong niya sa aton. And if you stand sa word ni God, no wonder people will hate you. People will ridicule you. People will persecute you. Amo na himuon nila. They will persecute you.
Himuon kanila kaladlawan. Nag-viral nila, no? Sino ganyan? Nakita niyo may sa Facebook? Maki-showbiz ka na ya. Sige. Kilala niyo Mandro si Boy Abunda, no? Tapos, nasa piyak diri, si Alvin, di man ang pangalan niya. No, dula naman ni Gurog artista ni. No, do nakibot lamang ko ni sa Facebook, no? Nga nag-viral ni sa. Wala hindi mo nga Facebook, ano? Now, ano natabo? Because sa iyang statement, no? Because sa iyang statement or stand niya against sa LGBTQ plus or ano pa na. Kung sa iyang statement sa LGBT community, so damo sa bashers. Kamu na lang discover ang ibang pagkakabagay, ha? Kasi, but in reality is, kung mag-stand ka, mag-speak ka sa truth ni Lord, tuod, ma-offend sila. Ma-offend sila. But don't you know, basta ga-speak ka sa truth, basta with love lang, basta ga-speak ka sa truth, hindi ka mag-worry na ma-offend sila. That's natural. Worry ka lang kung may sala kaya, na-hurt mo ang tao, that's why na-offend sa imo. Araya worry ka na. But, if you stand for truth, and if you speak for truth, no wonder people will what? Will hate you. Damo ka basher sa imong sa mga gina-post mo sa Facebook or ano man da. Basta guys, ga-share ka sa word ni God, ga-post ka da about sa word ni God. Tao makontra sa imo. Diba masilig ko, bisin ugid nga balaan. Damo ihambal ang tao sa atin. Diba ang gasiling mga unbeliever nga, dapat open man tabala sa mga bagay-bagay. I-open ta man mind ta. Okay man nga open, no? Sa mga bagay-bagay. Pero ang pinakanami, pagidya, i-open ta ang word ni God kung anong insakto. Of course, natural na mga reaksyon ni sa Anday Boy Abunda, kagiban pa. No? Kasi kabalo ka man sang sinoni sila. Na-hurt sila. Ambal pa ni John MacArthur, nami akong ba John MacArthur? Basta sa tanan na, everyone please read. Don't ever water down the gospel. If the truth offends, then let it offend. Why? Because people have been living their whole lives in what? In offense to God. So let them be offended for a while. Tsakto man? Yes. So lang kabuhi sa mga tao, kabuhi sila against sa kay Lord. Isa mo, sa pag-speak mo sa truth, tinamay man nakabatsyag sila somehow, nga na-offend man sila. Hindi ta kinahanglan i-water down ang word ni God para ikilitiyon ila dalunggan. We need to speak some truth sa ila. Why? Kaya kung hindi kita mag-speak some truth, ang essence ng word ni God, ang essence ng pulpito, wala na ni essence, wala ni pulos, kundi kita mag-speak some truth. Why we need to speak some truth? So that people, makonvict sila sa ilang sala, and they will repent sa ilang sala. So kung hindi ka mag-speak some truth, how they will know? Paano sila maging convicted sa ilang sala? Paano sila mag-repent sa ilang sala kung hindi kita mag-speak some truth? Yes, tuod sakit sang truth. But kung may ara pa nga needs ng tao sa aton subong nga panimpo, bisan pamin pa sa una, they need some truth. That's why hindi kita mahadlo to speak kung ano ang insakto. Okay? So once again, anong biblical separation nato? Number 1, it is not isolation. Next, it is a whole, personal holiness. And then what? Refusing to conform to the world. Kung ano man yung lifestyle nila yan.
ipakita tangalain kita. That is why si Lord, gimbutang gigid sila sa Goshen. Para ma-separate sila. Makita ang kinalain sa ilang lifestyle. Hindi sila ma-influensyahan. Of course, sa aton, lakman kita yung Goshen, panaguan, no? Parang gusto ni Lord, ang manambal ni Lord. Hindi ko kamo ipag-isolate. Ara ka mo dira. Pero si Lord help sa aton. Right? At work si Lord sa aton. Buligyan kita ni Lord. Aton lang is ang part naman to separate. Kaglas is, ang biblical separation, edi go to accomplish God's purpose. Now, why we need to separate? For what? Para sa aton, hindi. Nga mag-separate kita, ang whole point ni is para dyan sa glory sang aton ni Ginoo. So Lord did, actually gusto ta ni Lord gamiton. That's why, please, basahon natin Malapit lang ako matapos Sige, basahon tayo Everyone, please read. God's purpose in our sanctification is to show His Son, sino na? Si Lord Jesus Christ, to the world, so that the world may see and be what? And be attracted to Him. Amo na kilanglan ta, sanctify self again. Ipakita ta ang kinalain nga character, nga conduct, and everything sa lifestyle. Ipakita ta nga lain kita. Hindi na yung pakuno-kuno but tutuod ba lang nga conversion, tutuod ba lang nga transformation. Para, mangin attracted sa mga tao sa palibot, sino? Ang aton nga Savior. Because in this world, yes, ang mga tao, it seems, enjoy sila sa kalibutan. It seems. But don't you know, ini nga mga tao, bisag manggaranon pa sila, deep inside sa ilang heart, kasi wala pa si Jesus gani, mga hopeless ni sila. Yaka-discourage ni sila. Damo ni sila problema. Damo sa manggaranon ya commit suicide. Damo sa mga popular, may mga depression. They need Jesus. Pero paano kita maka-influence sa ila if in the first place, wala matakinalain sa ila? So mabudlayan kita nga mahimo ma-accomplish ang purpose ni Lord. Now, when we talk about God's purpose, diba? Basahin natin John 17 verse 18. Everyone please read. As you sent me into the world, so I have sent them into the world. Ang God the Father, sino naging padalaya? Yung padalaya si Lord Jesus Christ. Now, for what purpose? What is the purpose? Naging padalaya si Lord Jesus Christ. Anong purpose gani? May tatlo ka purpose nga gipadalaya si Christ. Ano sang tatlo ka purpose? Basahin natin number 1 is to save sinners. Klaro na. The Son of Man came to seek and to save which was lost. Ikaduha nga reason nga gipadalaya si Christ, si Jesus is to what? To put away sin. Klaro na sa 1 John 3:5. To put away sin. And then last, nga reason nga ginpadalaya si Jesus. Pasahon ta tanan, pwede go. Destroy the works of Satan. Hindi lang nga para luwason lang kita nga mga makasasala. Pero ang gusto ni Lord to put away sin ay destroy ang works ni Satan. Basahon naton nga muning highlight naton 1 John 3:8. Sige, basahon ta tanan. Everyone please read. For this purpose the Son of God was manifested, that He might destroy the works of the devil. Amo na yung purpose nila. Actually, si Satan, defeated na saya. Pirdi na saya kayo. Pero bisan pa pirdi na si Satan, since ari pa diri sa Japon, kina-influensyahan niya Japon ang kalibutan. So the job or the works of the Lord Jesus Christ, let me tell you this, yes, din-accomplish siya na trabaho yan. Just like the God the Father, sent niya si Lord Jesus Christ today. Ano ang bayan si disciples niya? Ako man subod,
ginapadala ko na kamo man. Hindi lang ng mga disciple but that's all of us na nagbaton kay Lord Jesus Christ. May trabaho kita na ginbilin ni Lord. Ginsent kita ni Lord. And this is very important nga may intindihan na. Arya, may illustrate lang po. Ini nga time, si Jesus Christ ni gahambal sa iya mga disciples. Lapit na lang sa i-crucify ni. I-betray ni Judas. Ano natabo sa nga story? Basahan na tanan, this is very important. Sige, verse 21, everyone please read. From that time, Jesus began to show his disciples that he must go to Jerusalem and suffer many things from the elders. And be what? And be killed and be raised the third day. So today, gahambal na daan si Lord Jesus Christ sa kung anong matabo sa iya. Hambal yan, mga disipulo ko, tandaan nyo makadto ko sa Jerusalem, mag-suffer ako. Tapos ano brown nila, patsyon ko nila, pero don't worry, kaya ako, mabanhaw ko. Pagkabati na ni Peter, ano sabat ni Peter dayon? Sige, basahan tatanan, ready, please go. And Peter took him aside and began to rebuke him, saying, Far be it from you, Lord. This shall not happen to you. Pagbati ni Peter, nga mapatay si Jesus, grabe no nga mag-suffer si Jesus. Grabe daw si Peter no, Lord, layo na, hindi na matabo sa imo. Oh, grabe no. Pero ano sabat na yun ni Jesus saya? By the way, ano gani? Anong reason nga nagkari si Jesus Christ dire? Anong purpose? To save us. To put away sins. And then, to destroy the works of Satan. Si Peter, wala kayong chindi na. Nasoyan, Lord, layo na yan, matabo. Nasoyan ba ni Lord sa iya? Aling sakit-sakit. In verse 23. Sige, ready? Please go. But he turned and said, Get behind me, Satan. Grabe, no? You are an offense to me, for you are not mindful of the things of God, but the things of men. Now, this is very important. Hambal ni Jesus sa iya. Sakit-sakit man, no? Tubangon niya si Peter, kagang balon niya nga, Get thee behind me, Satan. Demonyo ka daw, manabra na. Palayo ka di. Nga nagambal na si Lord Hawk. Kaya ang ginhambal ni Peter, hindi na niya kabubuton ni Lord. Ang ginhambal ni Peter, hindi na niya plano ni Lord. Kaya nung first coming ni Lord, gani, ihatag di kaya kabuhi. To save sinners, to put away sins, and to destroy the works of Satan. So yung baya, get thee behind me, Satan. Kaya ano pagida yun? For you are not mindful of the things of God. I hope mamin lesson ni Satan. Let me ask you, are you mindful of the things of God? Concerned ka man na ang gusto ni Lord. Are you mindful? Or, basing ginamind ka lang yan, kung ano hambal sa tao, ginamind ka lang yan, kung anong layaw diri sa kalibutan. Hello? Kabay pa, concern man kita sa purpose ni Lord. Concern man kita sa plano ni Lord. And I hope, hindi kita muni pariyo sa kay Peter. Nga kita hindi ta gusto ang plano ni Lord. Pero actually, natabo, hindi. Ilaya pagin man na intindihan fully. Kasi gabi nga, bugso ng dandangin ni Peter. Pero bisan pa ni Lord niya, resurrect man ko, no? Now, let me ask you. Kasama ta ng question. Ready? Please go. Are you helping or are you hindering God to accomplish His plan? Kamusta life kasi po? Ari ka di? Life mo bala? Nag-help gid man?
to accomplish some purpose nila. Or base kabuhi mo, just like sa kay Peter, wala kaya gamay sa gusto ni Lord. Anong purpose ni Lord gani? To save sinners. Kadua, to put away sins. And to number 3 is to destroy the works of the devil. Are you mindful of that things? Concern man kita na? Somebody, Lord, as you sent me into the world, kita man kunogin, yung padalanan ni Lord. In this world, I know, busy kita, damo kita. But I hope, ang concern natin, hindi lang aton kaugalingon, ang concern natin, hindi lang, wala lang ang mga bagay, yes, ang kalibutan, but I hope, concern natin is, ang concern man nila, ang concern man nila. Bisan diin ka man, gatrabaho, or ano man na, I hope i-accomplish ka, bisan diin kita, ang purpose nila. That is why we need to sanctify ourselves. We need to separate. Kaya nga lang ka mag-separate. Wala ito, lang trabaho natin. Acts 26, lapit lang tumatapos. Sige, everyone please read. To open their eyes in order to turn them from what? From darkness to light. And from the power of Satan to God. Damo pa sa mga unbeliever. They were blinded. Ara sila sa kadulom, wala pa sila sa kasanag, ag-ara pa sila sa gahong sangyawa. And some of them, mga relatives na naton. Wala lang sila kay Chindi, but they were bondage sa kay Satan. That's why ginaubra nila, iyan ni Satan. So damo na, wala kay Chindi. That's why ara kita, gamiton kita ni Lord to open their eyes that they may receive forgiveness of sins and an inheritance among those who are what? Sanctified by faith in me. Para ma-experiencehan man nila, ma-experiencehan natin. Napatawad kita sa aton nga sala, and at the same time, we receive some inheritance ngaling sa kayo. Grabe ka, amazing. So matabulan na, kag maging effective lang na, basahon sa tanan, 2 Timothy, go. Therefore, cleanses himself from the latter, he will be what? A vessel for honor, sanctified and useful for the master, prepared for every good work. Gusto ka gamiton ni Lord. Pero para mangin preparado ka, just like sang isa ka vessel o sulod lang, dapat mangin mangin clean ka nga vessel. Mangin tinlo ka dapat nga vessel. That's why we need to sanctify. We need to what? Practice holiness. Separate from the world. So as a traveler, let us practice what? Holiness. And let us separate from the world. Ang stains ng world. Ang system nga demonic. Ang system nga sala. Palayo kita dira. Ito na muna himuon nato. Hambal ni Titus. Basahan ta Titus chapter 2, verse 9. Everyone please read. Slaves must always obey their masters and do their best to please them. They must not what? Look back. Grabe no, kung katrabaho ka po no, especially sa ilang time no, kung slave ka, ano mo, ipakita mong kinalain nga character ni Lord. Ako may master ka man da, hindi ka magano, no? Hindi ka magbato. Okay? Kaya no siling niya, hindi ka mangawat, but must show themselves to be entirely trustworthy and good. Kasi kung katrabaho kita, ipakita ka, masaligan kaya, honest yes, o trabaho ta. At kung ipakita ka sa work ka, ngalain ng character ka, ano matabo? Basahon ka tanan, go! Then, they will make the teaching about God and our Savior what? Attractive in every way. Sa inyong work, kung diin ka man subuang, kung makita nila yan, ngalain ka. Kita nila nga masaligan ka gidya, honest ka sa imong nga trabaho. Of course, expect mo kung amo ka na, damo ka na bashers, damo ka na may ma-hate sa imo. Di ba? Sa trabaho, kung honest ka, amo na ma-experiensyahan mo. Pero nga, himuon mo na. Nga hindi ka mag-compromise ang life mo sa ila. Kaya ang point natin is, para mangin attractive mangin attractive ka, hindi. Para maging attractive, ang Savior mo, si Lord Jesus Christ. Para by the time you speak the Word of God,
may impact sa ila. May power sa ila. Ay paano ka makaspeak sang truth kung makita nila sa life mo, nugay, ganyan. Pariyo, ginanda po. So, hindi mangin effective ang aton ginahambal kung hindi ta pag-separate self ta sa sistema nga gusto ni Satan. Amo na, very important ni sa aton gid nga line. That is why, basa mo tanan, ready, go. Be different, make a difference. Dapat ano kita, lain, ipakita ta nga lain gid kita. Sa work naton, kung gusto mo may changes na matabo sa inyong work, be different and make a difference. Lain subong ang trend sa work. Gabi ang competition sa work, right? Kay damo-damo sa mga anomalya sa trabaho. Damo sa corruption or anything there. At ayo ikaw, you will stand kung ano ang insakto. Kaya bisan pa sa imo family subong. Kasi ikaw pa lang Kristiyano sa family niya. And then, your family, your relatives, kita mo gid klaro gid that they were bondage. Ara sila sa stronghold ni Satan. They worship other gods. So kung ga-worship sila sang lain nga Diyos, be different. Pakita mo kinalain. Pakita mo yaga-worship ka sa kasino, tutuod ni Lord. So that you can make a difference sa family. So kung ang family ni mo, let us say, they were bondage sa Satan and they were so slaves sa sang vices. Aga, gabi, grabe nga inom. Amo nang lifestyle sang family, amo nang lifestyle sang relatives mo. So kung nakabaton ka kay Lord Jesus Christ, gusto mo changes matabo sa family mo, relatives mo, be different. Make a difference. Ari challenge ko sa inyo, Balaw. Di ba, kung may birthday ka mo, birthday. Kung may birthday ka mo, kung maghanda, di man ka mo bala. Ari, kung maghanda, di man ka mo. Wala kong silingan maghanda, kamo tayo sa birthday niya. Yan. Pero kung maghanda ka mo, namin, ma-invite kami bala, no? Namin. Para mo na yung point. Just in case, di man kung maghanda ka, i-invite mo mga relatives mo, mga muna bala. Ipakita ang kinalain na pag-celebrate sa birthday mo. And let me encourage you. Ari, let me encourage you. Please, in any occasion, just in case yung may okasyon, kamura ano na, ara nagid man lang na ma-invite naton relatives nyo, please be concerned sa ilang future. Hindi lang bala nga makaon sila, mapalipay mo sila, okay man no? Lipay sila, kaon sila, naka-updanay ka mo, naka-fellowship ka mo. But at the end of the day, kung wala sila Christ, ma-separate ni sila sa inyo, mapatay ni sila, mapa-imperno ni sila. So why not? And every time kung may occasion gimang ka mo, please, grab the opportunity to speak the gospel to them. Let me challenge you. Ariyan, let me challenge you. Kung may okasyon ka, example birthday mo, I challenge you, hindi kami mga pastor magwali na. Nga, kung ikaw ang celebrant, kabalo ka mo, nakita na ako na mas effective. Ikaw ang maghambal sa word ni God. Mas naara na lang kami ma-praise mo. Makaon lang kami. O ma-praise sa word. Pero nga, anong kakatabo? Arya, ang na-notice na ako, kung kami gawali, saan po, invite ko kami, some of you, ginapawali nyo kami. Okay? Anong na-notice naman? Personal ako nga notice, kung ako na magamba sa ito nga, ibang mga relatives nyo na, dugay na wala kakitanay. Kaya nagkatabo, sige sila storya. Kinugay na sila wala katanay mo. Doon mula na tayo makastorya sila. Di kami, stranger kami sa ila, di na kilala sa amon. Di kung magwali kami da, ano katabo? Ay, sige, madilo. Yawan mo kami nga padiyot para lang mamahati sila sa amon. Pero natawa bala. Kung ikaw ang celebrant, paglakat mo da, pagtindog mo da,
I encourage you, kung maghambal ka mo or ano man, hindi tapos kaon. Antes pala sang kaon, tindog da, testimony ka dara, i-share bala ang word ni God. Kaya anong matabo, laban-laban gid, kung magtindog ka da, kay ikaw man yung celebrant. Tanan nga tao, tubang nila din gid, ara si mo. Especially maghambal ka nga, kung di ka mo mamati sa akon, hindi ka mo kakaon, no? Tubang gina sila sa inyo. Ano? So why not? I-grab mo na ang privilege. Testify to them sa goodness ni Lord. Testify to them kung paano ka gin-change ni Lord. Testify to them sang gospel, sang salvation nga nadaton mo. Okay lang na sa? I hope na may himo na tutuod man. So base bala nga next na pastor, hindi na kami mag-invite sa inyo. Kaya mas pressure ko na. wala na sa. Pero you know what? Tuod na sa any occasion. Any occasion sa inyong family. Please, concern kita sa mga relatives natin. They were blinded by Satan. They were in the domination some darkness na ginagawa. So I hope nga, let us make a difference. So be different. So, ano tuluwat? Basawan ta? It's not isolation. It's a call to personal holiness, refusing to conform to the world to accomplish God's purpose. Timot nga sentence. Basawan ta na. Sige, ready? Sige, ready? Please go. Biblical separation is not isolation, but a call to personal holiness by refusing to conform to the world and to accomplish God's purpose. Para na sa glory sa aton Ginoo. This is biblical separation. So, basi, as we go on, basi madugangan ka pa man or ano man. Okay? But for now, amo na yung bilin ko sa inyo. Ano nang ginamin ni Lord sa ginatawag nga ng separation? So, I hope for today, when na-learn ka something, and please, let God prevail over your life. Have a sanctified life. To live as a traveler, practice holiness. Okay? Practice holiness. Separate from the world. Ang Goshen nga place, amazing gift. Yung prepared din nila. Now sa aton, kabalo ka mo, there is a place nga gaka-glorify gid si Lord. And please, do not separate yourself in that place. Kabalo ka mo kung din gaka-glorify si Lord, agree lang po mag-end, no? Sige, basahon ta tanan Ephesians 3:21. Ready? Please go. To Him be glory in the church by Christ Jesus to all generations, forever and ever. Then ko nagka-glorify si Lord in the church. So please lang, do not isolate or separate yourself sa church. Because in the church, may experience mong provision ni Lord, protection ni Lord, ang tutuod ng separation para ma-sanctify aton nga kabuhi. Let us all stand, padayon ng talan ni sunod. Sorry kita, lisik lang ba ako, medyo nagdugay-dugay kita. Mabawi lang po sa next. Sige. Sige. So, thank you sa inyo nga time. Please close your eyes. I don't know kung paano nag-speak si Lord sa inyo. Please, bow down your head. And, storya si Lord subong. Kamusta ang life mo? Makita bala sa tao nga ang kinalain sa life mo kaysa ila. And if, ari ka subong still, you know, may ara sang sin, yung ginahimo mo, nga makahinder to accomplish some purpose ni Lord sa imong life. And even for your family. Kung gusto mo may changes sa family mo, kung gusto mo may changes matabo sa aton nga community, kung gusto mo may changes nga matabo in your workplace, please, ask for God's grace. Lord, help me. Sanctify me, Lord. Sorry for my sin. Lord, amo ni habit ko. May sala ako until now, hindi ko ni mabuyan. Please, Lord, help me. Buligi ko, Lord. Hindi ko gusto nga mag-dominate si Japon, si Satan sa akin. Lain na, Lord, ang course dapat sa life ko. You save me. May purpose ka, Lord. Gusto mo, I will live in holiness. Lord, help me. Gari ka subong, join ka sa life. Kung gusto mo ma-experience ang sanctification sa life mo, ang holiness, firstly, nag-start na by receiving the Lord Jesus Christ as your Lord and Savior. Batunas subong as your Lord and Savior. Mag-pray kita. Lord God, thank you for today. Thank you for your word. Pag ino mag-bless sa tagsa-tagsa. Kita mo, Lord, ilang heart
Kita mo, Lord, ilang ang commitment, Ginoo. Ikaw, please, mag-bless sa amon. Nga mahimo ni namon, Lord, ang biblical na separation. Yes, in this world nga gini-create mo, Lord, namin i-appreciate naman. Mag-glorify ko, Lord, as we appreciate sa mga bagay. Kaya mga tao, Lord, sa palibot namon, hindi namon sila ipag-hate ni Lord. Hindi sila namon kontra. We need to love them. We need to reach out sa ilagi naman. Yes, may mga time din we need to separate para hindi kami mag-compromise. At the same time, help us, Lord, to be mindful sa imo Ginoo nga purpose. Help us, Lord, to be concerned sa imo Ginoo nga concern. Thank you for saving us, and thank you for molding us. Please, gamit na kami, Lord. Kabay masanctify namon self namon para preparado kami, Lord, na gamitan mo. Salamat sa imo goodness. Kita mo ni hearts ng imo mga kanakan. Kapag ay mag-upod sila, kapag ay mag-bless sila, kapag magamit sila, Lord, isang diin sila. Thank you for your word once again. This is our prayer in Christ's name.